Hi! What's up sa inyo mga kawasak? So, makikita nyo naman, long hair na tayo, di ba? So, kaya pala long hair to is, ngayon nga pala dito sa Japan ay winter na. So, kailangan ko magpa-long hair kasi kung hindi ako magpapa-long hair guys is malamang sa malamang ay lalamigin ng aking ulo. Kasi naranasan ko na yan nun. Nagpagupit ako ng manipis tapos time ng winter. Ay nako, ramdam mo dito sa gilid ng ulo mo yung mga tumatagos na hangin, no? Ngayon nga pala ay kung bakit tayo may vlog for today's video guys ay i-share ko lang sa inyo kung magkano nga ba ang sahod dito sa Japan bilang isang trainee guys, no? Trainee as in technical intern, ano ba? TITP pala yun. Technical Intern Training Program. Yun yung visa namin dito guys. So ako kasi ay TITP 3 na kasi natapos ko na yun 3 years. Tama ba? Ang unang taon mo dito ay TITP 1, tapos the next 2 years ay TITP 2, tapos ngayon ay TITP 3. So, ito yung last year ng training program at ang kasunod dito, sa kabuuan ay 5 taon guys. Yung una ay 3 taon na kontrata natin, ngayong kasunod ay 2 taon na kontrata. After nito, kung gusto ko pa, ay ang kontrata naman natin yun ay 5 years. Pero pwede mo sabihin sa kumiay or sa agency mo na pwede ang kontrata mo ay yearly ka magsasign ng contract para anytime, kung ayaw mo na ngayong taon or next year, pwede ka nang umuwi. Malaya ka, hindi ka na mag-renew. So, much better kung ako sa inyo ay kung mag-renew kayo ng SSW is gawin nyo ng 5 years. Kasi kada uwi ng Pilipinas, pag nagbakasyon kayo tapos nakapirma kayo ng kontrata dito panibago, ay magme-medical kayo. Yun yung mahirap sa nangyari sa mga kaibigan ko na nakapirma lang silang kontrata dito panibago, tapos pag uwi nila, ayun, kahit 10 days lang yung bakasyon nila, is pinag-medical sila. So, balik tayo sa topic natin guys. Ano nga ba? Magkano nga ba ang sahod dito sa Japan? As trainee guys, no? So, sa mga trainee, katulad namin, so ako medyo, ang tinaas ko lang na sahod TITP 3. So sa mga baguhan TITP 1 and 2 ay isang lapad lang naman o hindi, parang 8,000 yen lang ang tinaas namin sa kanila. So malaking bagay na din, no? Sana natin pupulutin yon. So hindi natamad akong maglagay ng text dito sa ating screen kaya ipakita na lang natin, no? So ang sahod dito sa aking kinilalagyan sa Shizuoka, Prefecture of Shizuoka, kumbaga probinsya ng Shizuoka, tapos bayan ng Hamamatsu. Shizuoka, Prefecture of Shizuoka, Hamamatsu, Japan. Bayan ng Hamamatsu guys is 1,067 yen per hour. So 1,067 yen per hour guys. I-times natin sa 8 hours kasi ang pasok namin dito. So sige, magbibisa lang ako sa akin para based on my own experience. Para na yun sa inyo, no? Is 8,536 per day. Yan to, high-end pa lang to guys. So nga pala, bago ko ituloy ito, sa mga kawasak ko dyan, sa mga nanonood na nag-arrange lang yung sahod nyo sa Pilipinas, sa mga ordinaryong manggagawa na sumasahod lang or ordinaryong empleyado ka lang sa Pilipinas na sumasahod ka lang ng 15 to 20k pesos monthly, is para sa iyo itong video na to. Pero kung mas mataas pa doon, pwede hanggang 30,000. Pero kung mas mataas pa doon, is hindi para sa inyo to, no? So ito, ang aking average daily, 8,536. So ang palitan ngayon ay times natin sa, ang piso ay 0.38 cents yen times 0.38 38 cents, no? So yan equals 3,243.68 guys. So yan yung aming basic na daily dito sa Japan, no? So daily yan, ang pasok namin ay Monday to Friday, tapos yun, Sabado Linggo pahinga. So dito guys, 3,243 pesos yan. So ngayon, ilang days sa isang buwan? So may isa kami lagi na Saturday, pagpalagay mo na 20 days plus 1 equals to 21 days. No, tama, sa isang linggo. Teka, check natin para maganda. 1, 2, 3, 4, 20, 21. Minsan nagte-22 days, no? So i-times natin sa 22. Yan ang sahod naming mga trainee dito sa Japan, 71,390.96. 71,360.96 pesos per
month, guys. So kung sumasahod ka ng 15 to 20,000 dyan sa Pilipinas, para sa'yo talaga ang pagja-Japan. Ano pang inaantay nyo? So sa next video siguro natin, ilalagay natin yung mga pwedeng agencies na pwede nyong pag-applyan na legit. Yung mga kilala ko kasi may mga katrabaho, mga kaibigan na nakikilala mga Pilipino dito sa Hamamatsu na nasasabi nila kung ano yung agency nila. No. So, teka, bago muna tayo magsaya, 71,000 is hindi pa ito yan. Kasi 'di ba, namumuhay ka dito, babayad ka ng bahay, kuryente, tubig, gasol. Yung gasol dito, for bill na Hindi katulad sa Pilipinas sa tangke-tangke, bibili kapag naubusan. Dito, bill na. Kumbaga, may metro na yung gasol. So, sa isang building na to, ng mga apartment, is merong isang dambuhalang tangke ng gasol. Tapos, sila yung nagsusupply sa kada room dito. Tapos, may mga metro na lang. Doon na lang sila nagbabase ng bayad. So, gasol, internet. Kung gusto magpakabit na internet sa bahay. Tapos, yun naman internet ay sa boss ko. So, sa boss na kami nagbabayad. So, mura lang naman. Tapos, yun muna yung pangunahing mababawas doon. So, hindi ko sure kung magkano kasi mamaya, sabihin ko na lang sa inyo kung magkano yung pinapatakan ng sahod pag nakaltas na. So, mostly, kung sa yen natin ibabase guys, so 1,067 times 8, 8,536 yen per day times 21. 21 ba or 22? O, 22 days. Is 187,972 yen. So, ang matitira na lang dito, pag sumahod ka guys, is 130,000 yen. Yan. Hindi ko na compute kasi ang hirap pa mag-compute kasi iyan lang yung putsu or normal na kinikita dito. Walang OT to guys. Times 0.38. Yan. 49,400 pesos. Yan yung monthly mong makukuha na para sa'yo na. Hindi na yan kakaltasan guys. Kumbaga nito na yan. Nakaltas na dyan yung bahay, tubig, kuryente, ano pa ba, gasol, internet mo. Kung depende, yung internet optional kung boss boy mag-o-offer na sa salary deduction na lang, internet sa bahay, kung ilang kayo sa bahay. Kunyari kami, divide to kami, ganyan. Tapos, binabawas din dun yung health insurance, tax, tapos, ano pa nga ba? Madami binabayan dito, health insurance, tax, pension, health card din ata or kasama na sa health insurance. Hindi ko alam, basta ang dami binabawas. So, kung palagay mo yun, nabilang ko lang siyam, pero meron pang iba dyan. So, yun. So, kung sumasahod, sabi ko nga sa inyo kanina, kung sumasahod ka ng 15,000 to 20,000 a month sa Pilipinas, is para sa iyo ang Japan. Di ba doble? O baka naman itanong nyo na lugi naman sa Japan kasi goals dyan at napakataas ang cost of living dito. So, mataas yung cost of living dito. So, pagpalagay mo na 130,000 yen yung sinasahod mo. Sa akin naka-consume ako ng around 30,000 yen. Mostly, hindi ako nagko-commute dito. Ever since na nakatungtong ako dito sa Japan ulit, pagbalik ko, hindi ako nagko-commute. Bumili agad ako ng bike, kung makikita nyo sa mga ibang video ko. Tapos, minsan sinusunod na lang ako ng friend kong may sasakyan. Ganyan. Hindi talaga nagko-commute kasi, bakit ako magko-commute? Pagpupunta lang naman doon sa Machi or sa city, magbabike na lang ako. Ang lapit-lapit dito dun So, hindi naman ako mahilig maggagala kung saan-saan. Ito, yung buhay ko to yung hindi ka mahilig maggagala or kung hilig mo magbike, makapunta sa iba't ibang lugar dito na nakabike. So, wala kang gagastusin, di ba? So, ito, 130,000 yen sa pagkain ko ay minus mo 30,000 yen is 100,000 yen. So, times mo sa 0.38, meron kang 38,000 pesos na savings. Or, sa'yo na yun. So, yung 30,000 yen, guys, ang binabawas ko dun ay food, bigas. So, yung bigas kasi is napakamahal dito. Is around 5,000 yen sa 5 kilo. Tama ba? O nga, 5 kilo. Parang tumototal siya ng 1,000 yen per kilo. So, ang ginagawa namin is naghahanap na lang kami or chumechempo ng bigas na mura, around 2,000 yen sa 5 kilo guys. So, di ba nakatipid kami ng 3,000. So, yun. So, masinop ka lang mag-uuli sa mga grocery. Tapos yun, yung 30,000 yen ay bigas, food. So, pagpalagay mo na isang lapad dun, 10,000 yen mo ay food na mga karne. Sobra pa yun Sa 10,000 yen ko, nakakabili ako ng bulto-bultong karne, baboy, manok, tapos mga ready to cook, yung mga nakamarinate na. So, mahilig ako sa ganun Sausage, kape, asukal, yung ganyan. Tapos,
Tapos, so wala pa dun yung mga tinatinapay ha. So, noodles ng good for 1 month. I mean, syempre, mga 5 pieces na noodles na mga nabibili ko ganun. Matagal na sa akin isang buwan yun. Minsan, di ko pa nauubos kasi minsan lang naman mag-noodles ako eh. Pero ngayon, winter, medyo napapadalas kasi ang lamig. So, ano pa ba nababasis sa 10,000 yen? So, yun lang, mabibili mo dun. Bultong karne, baboy, so manok, tapos may mga marinate na karne, tapos sausage. Longganisa, wag yun, mahal yun eh. Sausage na lang, Japanese sausage, masarap din naman yun. Itlog, pwede. Kasama yun, itlog, kape. Ano pa ba pwede isama 10,000 na nabibili ko dito? Asukal, tapos konting chips siguro. Tapos nakakabili din ako alak nun. 10,000 yen. So, 10,000 yen, 10,000 yen plus 2,000 yen equals to 12,000 yen. So, meron pa tayong 18,000 yen. Yun naman yung gagamitin ko pang 4 na linggo. So, ibabudget mo yan. Binabudget ka. Mostly, ginagawa ko, sinasakto ko na yan 20,000 yen eh. Yung masusobra. Tapos, ang gagawin ko niyan, every week, divide 4 is 5,000 lang ang kailangang gastusin, no? So, wala na tayo kasing problema. Nakabayad na tayo ng lahat. Tapos, meron na tayong bigas, karne, tapos kung ano-ano. Pagkain, wala tayong problema. So, itong 5,000 yen per week, pag isang buwan ay 20,000 yen, yun yung matitira sa atin. Ito, tipid na budget to ha. Ito yung ginagastos ko, pambili ng tinapay. Kunyari, ang bibili ko tinapay, yung madamihan na yung 8 pieces, na tigmang kakano lang. Tapos, palaman. So, pag medyo sobra pa na bumibili ako masarap na palaman, pero pag wala, okay na sa itlog or mayonnaise. Kanya, pang-agahan lang ba? Tapos, sa gabi, ang luto ko naman ay yung karne. Luluto ako diyan sa linggo or Monday ng pang isang lingguhan na, guys. Kaya ako magluto dito. Tapos, microwave na lang. Tapos, kasya naman to 5,000 ko sa isang linggo, 5,000 yen. Kasama na dito yung minsan yung yosi eh. Kasi nag-yosi ako sa company minsan. Tapos yung alak, hindi kasama dito guys ha. Kunyari, weekend, may gala, o kaya dadayo ka sa mga kaibigan mo. Alak is hindi kaya sa 30,000 yen kung mahilig kang mag-inom or lumabas. Much better kung painom-inom lang is magtitira ka ng 40,000 yen. So magkano na lang? 130,000 yen minus 40,000. Magkakaroon ka na lang ng savings na 90,000 yen. Kung sa peso ay 34,200. Ayun. So, weekly labas lang yun ha, na hindi bonggahan. Kaso nga lang kung mahilig ka mag-bar, kumain sa labas, magkano yung isang kain sa labas guys? Yung tabi hoday or mga sanggipsal dito. Grabe, 2,000, 3,000, di ba? Sa 5,000 mong budget sa isang linggo, galawin mo yung 3,000, 2,000 na, hindi nakakasya yun talaga. So, yun lang guys. So, sa sakripisyo mo naman, siguro worth it din naman. Kunyari, magkatira ka. Kasi ako, nakakatira ako ng almost 38,000 pesos, no? Savings na yon. So, hindi na masama. Wala pa naman akong binubuhay. So, yun. Pero kung pamilyado ka, is yung 15,000 to 20,000 yan, napapagkasya mo yun eh. Much better itong doble, di ba? Pero nga 38,000 pesos, di ba? So, yun lang guys. So, mahal yung bilihin dito sa Japan. Pero madami din namang ways na kung paano ka makakatipid. Tamang bilihan ng pagkain, ng gulay, ng bigas. Yung bigas, wag kang ora mismo bibili. Mag-aabang ka ng mga sale. Yung mga, hindi siya ganun kasarap. Hindi siya ganun kasarap tulad na kinakain namin sa company. At hindi siya ganun kaputi. Pero, okay din naman, nakakabusog din naman guys. So, ako naman kasi, hindi man kasi ako yung taong napaka-arte sa pagkain. Basta nakakain kinakain ko. So, sa bigas pa ba ako arte dati nga nag-NFA lang kami, 'di ba? Ngayon pa kaya ang sarap-sarap din naman yung bigas na yun. So hindi siya ganun kasarap katulad ng kinakain naman sa company, pero pwede na, nakakabusog na siya, so hindi naman tayo pihikan. So yun, so sa mga nagsasabi na napakababa ng sahod sa Japan is totoo naman, pero kung i-compare mo sa Pilipinas is hindi hamak na mas mababa sa Pilipinas. So yung pagsasakripisyo mo, hindi naman ganun ka-worth it siguro yung ganung may ipon, pero at least kaysa nasa Pilipinas ka na kulang at kulang pa rin. 'Di ba? Yun, ako nga single dun sa Pilipinas wala akong anak. Kinukulang sa akin yung 15 to 20,000. Hindi nga makakuha ng motor nun Pag kung kumuha ako ng motor nun lalo na magkano lang sahod ko nun sa Pilipinas ako. Sa 7,000 to 8,000 week kinsenas. Tapos nasa 16. Bihira ako sumahod ng 10,000 sa kinsenas. Sumahod man ako isang beses lang bugbog ka naman sa OT. Dito patay-tay ka lang sa company
Japan sureball yung kita, ano. So, yun lang mga kawasak. So, ito ay short video lang para sa inyong kaalaman. Kung naguluhan kayo, pasensya na kayo. Hindi kasi magaling magpaliwanag or mag-explain. Kasi yung pag-explain ko sa paggalong-ganon. hindi ako yung tao na mahilig mag-explain na direct to the point. Hindi ko kaya yun. Hindi ko alam kung bakit. Kung gusto na dito mag-Japan is pwede naman. Kahit sa may mga pamilya. So, tsaga-tsaga lang at tipid-tipid sa pera. Kasi hindi naman habang panahon nandito sa Japan. Kumbaga, so punta lang kayo dito para mag-ipon. Pero kung madami kang anak or malaking pamilya nyo na kailangan mong buhayin is wag ka na dito sa Japan. Much better Korea or US or English country, ganun, New Zealand. Pwede New Zealand, Australia, Canada. So yung mga 100,000 na yung mga sinasahod para sa mga ordinaryong manggagawa. Pero kung professional ka naman, you have a choice na mag-apply kung saan-saan. Pero kung ordinaryo ka is kahit ano, papatusin mo, diba? Yan lang mga kawasak. So see you sa ating next vlog at siguro pakita ko sa inyo kung saan kayo pwede mag-apply ng mga legit, yung mga nakikita kong legit na mga agency dito sa Pilipinas. At take note, kung mag-apply nga pala kayo ay siguraduhin yung no placement fee. So sa amin kasi medical lang talaga yung binabayaran namin. So the rest, sagot na ng employer yan kung ma-hard man kayo. Kung hinga kayo ng placement fee, magdalawang isip kayo, mag-double check or wag nyo na ituloy siguro. Hindi mas wag ituloy kasi hindi ko naman alam lahat ng agency kung libre talaga ng ng employer. Yun lang alam ko, sagot ng employer. Lahat kasi nakausap ko dito is wala silang ginastos at sagot ng employer lahat. Yun lang guys.